Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, pangangalaga sa kapaligiran, katuwang ang kapwa bata. Saan dapat ilagay ang mga ito? Ano ang mangyayari kung hindi tayo marunong magtapon ng tama? Maraming paraan upang alagaan ang ating kapaligiran. Pero mas masaya at mas madali kapag ginagawa natin ito kasama ang ibang bata. Ano ang kapaligiran? Ang kapaligiran ay lahat ng nasa paligid natin. Halaman, puno, tubig, hangin, bahay, paaralan, at iba pa. Bakit ito dapat pangalagaan? Upang maging malinis at ligtas ang ating lugar. Upang makaiwas sa sakit. Upang maging maganda at maaliwalas ang ating paligid. Paano natin ito aalagaan kasama ang kapwa bata? Pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan. Pwede kayong magpalitan ng pagbabantay sa tamang pagtatapon. Pagtatanim ng halaman. Magtulungan sa pagdidilig at pag-aalaga. Pagtutulungan sa paglilinis ng silid-aralan. Maghati-hati ng gawain. May nagwawalis, may nagpupunas, at may mag-aayos ng upuan. Paggamit ng matipid sa tubig at kuryente. Paalalahanan ang isa't isa. Pagpapaalala sa mga kaibigan. Kung may kaklaseng nagtatapon ng basura, dahan-dahang paalalahanan. Kaibigan, dito po ang tamang basurahan. Bakit mas epektibo kapag may kasamang iba? Mas mabilis matapos ang gawain. Nagiging masaya ang paglilinis. Naituturo nito ang pagtutulungan at malasakit. Basahin natin. Ang maliit na walis ng silid-aralan. Sa silid-aralan ni Lira at Pio, may maliit na walis na nakasabit sa dingding. Lagi nila itong ginagamit tuwing hapon bago umuwi. Isang araw, napansin ni Lira na ang dami ng kalat dahil naggupit sila ng papel. Ang dami nating kalat. Tulungan mo naman ako, Pio. Wika ni Lira. Ngumiti si Pio. Oo naman, mas mabilis pag dalawa tayo. Kumuha si Lira ng basahan at si Pio naman ay walis. Habang sila ay naglilinis, napadaan si Teacher Ana. Ang sipag niyo naman, sabi ng guro. Nagkakaisa po kami para maging malinis ang aming silid-aralan, sagot ni Pio.
Kapag nagtutulungan kayo, mas gumaganda ang ating kapaligiran. Dagdag pa ni Teacher Ana. Masaya silang umuwi dahil alam nilang nakatulong sila sa pagpapanatiling malinis at maganda ang kanilang paligid. Ano ang napansin ni Lira sa kanilang silid-aralan? Ano ang ginawa nila Lira at Pio upang malinis ang klase? Ano ang sinabi ni Teacher Ana tungkol sa paglilinis? Bakit masaya ang dalawang bata matapos maglinis? Mas mabilis, mas masaya, at mas maganda ang kapaligiran kapag nagtutulungan ang mga bata sa paglilinis at pag-aalaga nito. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang dapat gawin upang maging malinis ang paligid? Sino ang pwedeng makatulong sa pag-aalaga ng kapaligiran? Ano ang dapat gawin kung may kaklaseng nagkalat? Ano ang magandang gawin para luminis ang paaralan? Ang pagtutulungan ay nagpapakita ng gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang mga pahayag at mali kung hindi. Ikalawang araw, pangangalaga sa kapaligiran. Katuwang ang kapwa bata. Ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Mas madali ba ang paglilinis kapag may kasama ka? Ang kapaligiran ay mas nagiging malinis at maganda kapag tayo ay nagtutulungan. Hindi lang isa ang may responsibilidad, kundi tayo at ang ating kapwa bata. Ano ang kapaligiran? Ito ang lahat ng nasa paligid natin. Paaralan, bahay, halaman, hangin, tubig, at kapwa-tao. Bakit kailangan itong pangalagaan? Upang manatiling malinis at ligtas ang paligid. Upang maiwasan ang sakit. Upang maging masaya at maayos ang pamumuhay. Paano pangalagaan ang kapaligiran kasama ang kapwa bata? Pagtatapon ng basura sa tamang basurahan. Pagtutulungan sa paglilinis ng silid-aralan. Pagtatanim at pag-aalaga ng halaman. Paggamit ng tubig at kuryente ng matipid. Pagpapaalala ng magalang. Bakit kailangang may katuwang?
Mas mabilis matapos ang gawain. Mas masaya ang paglilinis. Natututo ng pagtutulungan at malasakit. Nakakatulong sa pagpapaganda ng kapaligiran. Basahin natin. Ang araw na naging malinis ang silid, bituin. Sa grade 2 silid, bituin, napansin ni Teacher Mila na maraming papel, tissue at tansan sa sahig matapos silang gumuhit. Tinawag niya sina Kay at Miko. Mga anak, kailangan natin ng tulong. Malinis tayo kahapon, pero ngayon medyo makalat, sabi ng guro. Nagkatinginan ang dalawa. Sige po, teacher, tutulungan namin po kayo, sabi ni Kay. Ako po ang magwawalis, sabi ni Miko. Habang naglilinis sila, lumapit ang ibang kaklase. Pwede po ba kaming tumulong? Tanong nila. Naging masaya ang paglilinis. May nagwalis, may nag-ayos ng upuan, may nagpulot ng papel. Natapos nila ang paglilinis ng mas mabilis kaysa dati. Ngumiti si Teacher Mila. Kaya ninyong lahat ito dahil nagtutulungan kayo. Kapag tayo ay nagmamalasakit sa kapaligiran at sa isa't isa, mas nagiging maganda ang ating silid-aralan. Masayang umuwi ang mga bata at nagkasabay-sabay pang nagwika. Mas malinis dahil mas nagkaisa. Ano ang napansin ni Teacher Mila sa kanilang silid? Sino ang unang tumulong sa paglilinis? Ano ang ginawa ni Miko? Paano naging mas mabilis ang paglilinis? Ano ang natutunan ng mga bata matapos maglinis? Mas nagiging malinis, maayos at maganda ang kapaligiran kapag tayo ay nagtutulungan at nagpapakita ng malasakit sa isa't isa. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang magandang gawin upang mapanatiling malinis ang kapaligiran? Bakit mas madaling maglinis kapag may kasama kang ibang bata? Ano ang magandang ipaalala sa kaibigan na nagkakalat? Alin sa mga ito ang nagpapakita ng malasakit sa kapaligiran? Ano ang natutuhan ng mga bata kapag nagtutulungan sila sa paglilinis? Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang mga pahayag at mali kung hindi. Ikatlong araw, wastong pangangalaga sa kapaligiran, katuwang ang mga kapwa bata.
happy face or sad face. Piliin ang tamang mukha batay sa sitwasyon. Nagwawalis at nagpupulot ng kalat kasama ang kaklase. Itinatapon ang papel at plastik kung saan-saan. Nag-aalaga at nagdidilig ng halaman kasama ang kaibigan. Hindi pinapansin ang kaibigang nagkakalat. Iniwan ang upuan na nakakalat pagkatapos ng klase. Kung nagkakaisa at nagtutulungan tayo, mas nagiging malinis at maayos ang ating kapaligiran. Basahin natin. Ang malinis na bakuran ni Lino at Mara. Si Lino at Mara ay magkaibigan na palagi naglalaro sa loob ng paaralan. Isang araw, napansin nila na maraming kalat sa bakuran. Mga papel, plastik, at tuyong dahon. Sabi ni Lino, "Mara, ang dumi naman dito. Baka masugatan pa tayo." Tumango si Mara. "Tara, linisin natin. Pero mas mabilis kung may kasama tayo." Tinawag nila ang ilan pang kaklase. "Tutulong kami," sabi nila sabay kuha ng walis, daspan at basurahan. Habang naglilinis, nagkukwentuhan sila at nagtawanan. Halos hindi nila naramdaman ang pagod. Pagkatapos maglinis, napakaganda na ng bakuran. Sabi ni Mara, "Lino, ang saya pala kapag sama-sama tayo." Sumagot si Lino, "Tama ka, kapag nagtutulungan, gumaganda ang paligid." Ano ang nakita ni Lino at Mara sa bakuran? Ano ang ginawa nila upang malinis ang lugar? Sino ang tumulong sa kanila? Ano ang naramdaman nila habang naglilinis? Ano ang natutuhan ng mga bata tungkol sa pagtutulungan? Ang pangangalaga sa kapaligiran ay mas nagiging madali, mabilis at masaya kapag ginagawa kasama ang kapwa bata. Ang pagtutulungan ay tanda ng malasakit sa isa't isa at sa kalikasan. Gawin natin, iguhit ang buong puso kung wasto ang kilos at sirang puso kung hindi. Ika-4 na araw, wastong pangangalaga sa kapaligiran, katuwang ang kapwa bata. Basahin natin. Kapit kamay sa kalikasan. Sa paaralan o sa tahanan, kapit kamay sa kalinisan. Ako at ikaw ay nagtutulungan upang paligid ay mapangalagaan. Basura'y ilalagay sa tamang sisidlan
halaman ay aming dinidiligan. Sa bawat gawaing sabay ginagawa, mas gumaganda ang ating paligid, kaibigan. Kapag sama-sama ang mga bata, ang mundo'y nagiging mas masaya. Malasakit ay ating ipinapakita sa kapwa, sa kalinisan tayo'y bayani pala. Ano ang pangunahing mensahe ng tula? Bakit mahalagang magtulungan ang mga tao ayon sa tula? Ano-anong paraan ng pag-aalaga sa kalikasan ang binanggit sa tula? Mga paraan ng pangangalaga ng kapaligiran. Pagbabawas ng basura o reduce. Pag-recycle. Pagpapaalala sa magalang na paraan. Pagtutulungan sa pamilya at paaralan. Pagsama sa environmental activities. Ang pangangalaga sa kapaligiran ay hindi lang tungkol sa paglilinis. Ito ay pagpapakita ng malasakit, pagtutulungan at pagkakaisa kasama ang kapwa-bata. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang isa pang paraan ng pag-aalaga ng kapaligiran? Ano ang magandang gawin kung may tuyong dahon sa halamanan? Bakit mahalaga ang may katuwang sa gawain? Alin ang nagpapakita ng malasakit? Ano ang natutuhan sa clean-up drive? Gawin natin. Iguhit ang buong puso kung wasto ang kilos at sirang puso kung hindi. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang GMRC. Paalam!